May mga apoy hindi para magbigay liwanag, kundi para pigilan ang isang bagay, kakilakilabot, tahimik, at gutom sa pagpasok sa mundo ng mga tao. Ang mga apoy na iyon ang huling babala. Ang pangalan ko ay Petring. 17 ako noong taong iyon. Kaka-expel ko lang sa school. Ang aking paaralan, ang aking pamilya. Tumakbo ako palayo sa Negros, sa isang lugar na hindi ko akalaing umiiral. Isang nayon kung saan ang mga tao ay nanalangin hindi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng apoy. Sumakay si Petring sa isang bangkang kahoy, nakatingin sa madilim na abot-tanaw. Kinuha ako ng isang matandang mag-asawa, Lolo Donato at Lola Elma. Nakatira sila sa isang maliit na nayon sa baybayin. Payapa hanggang gabi. Naaalala ko ito ng napakalinaw. Sa unang gabi, habang kumakain ako ng hapunan sa ilalim ng lampara ng langis, may nakita akong pulang ilaw sa labas ng bintana. Hindi ito ilaw ng kalye. Hindi ang tagadala ng lampara. Ang mga sulo ay inilagay sa 4 na sulok ng bahay na umuusok na parang hindi kailanman natangay ng hangin. Tinanong ko si Lolo kung bakit sinindihan ang mga sulo. Sabi lang niya, natatakot sa apoy ang mga aswang. At ngayong gabi ang gabi ng itim na buwan. Hindi ko alam. Ako ay naparito upang iligtas o maging bahagi ng isang sinaunang sumpa na nabubuhay pa, na nagniningning sa puso ng nayong iyon. Pangalan ng serye, Silab, Ye the Ghostly Fire. Ito ay hindi isang kwento ng espiritualidad lamang. Ito ay isang alaala sa mga taong humingi ng buhay, ngunit nagsindi ng kamatayan. Ikabit ang iyong mga sinturon sa upuan dahil mula ngayon, ang apoy ang mangunguna sa daan. Sa ikalawang gabi sa nayon na yon, sinundan ko si Lolo Donato sa dagat. Hindi para mangisda, kundi para makarinig ng kwento na sana hindi ko na lang narinig. Nakaupo silang dalawa sa bangka, ang malamig na liwanag ng buwan ay sumasalamin sa tubig. Lolo Donato. Tumingin sa malayo ang matandang mata. Mabait ang mga tao rito, anak. Pero may mga nilalang na hindi mo dapat gisingin. Fire, that is the boundary between humans and the thing from beyond. Bumunot si Lolo ng isang club ng bawang sa kanyang bulsa. Kinuyom ito ng mahigpit. Bawang napangiwi sila. Asin, pinaliit sila ng kaunti. Ngunit ang apoy lamang ang nagpaalis sa kanila nang hindi lumilingon. Kaunting flashback mula kay Lolo. Isang gabing naliliwanagan ng buwan, nakahiga sa kama ang kanyang buntis na anak. Gumapang ang mga anino sa kesame, umuungol. Ang sulo ay sumiklab, ang anino ay sumisitsit at nawala sa gabi. Petring, akala ko tinatakot mo lang ako para katuwaan. Pero sa paraan ng panginginig ng mga mata mo, habang sinasabi mo sa akin, naniwala ako. Umuwi ng gabing iyon. Mag-isang nakahiga si Petring sa manipis na banig. Matingkad na nagniningas ang sulo sa labas. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Isang malamig na hininga ang humaplos sa kanyang batok. Magaan na yabag, mababa at mahaba,
parang may humihila ng tsinelas sa maruming sahig. Kumalabog ang bintana. Biglang, ile! Isang sulo sa sulok ng bahay ang lumabas. Petring nanginginig ang boses. I didn't dare move. I didn't dare breathe loudly. Pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin sa kawayang pinto. Tanaw mula sa labas ng bintana, isang malaking anino nakatayo pa rin. Tanging ang mga mata nito ay kumikinang na parang apoy. Lola Elma, mula sa katabing kwarto, sumisigaw ng malakas. Huwag kang lalapit. Ang lampara ng langis ay itinapon, ang sulo ay nakasindi. Ang anino ay nawawala ng walang bakas. Petring hinihindang. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang hangin bumubulong sa wikang hindi tao. Kinabukasan, nag-impact si Petring. Nakatayo sa harap ni Lolo at Lola. Blanko ang mukha. Petring, I'm sorry but can't stay here another night. Lolo Donato, bahagyang tumango. Naiintindihan ko. Hindi lahat ay ipinanganak para mabuhay sa kadiliman. Sumakay si Petring sa bangka. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa cottage, kung saan nasusunog pa rin ang mga sulo. Umihip ang simoy ng hangin, parang nagpapaalala sa kanya, hindi pa nakakalayo ang bagay na yon. Bumalik ako sa Negros. Ngunit noong gabing iyon hindi ako iniwan. Ang kadiliman doon ay nabubuhay sa aking alaala, naghihintay na sinindihan sa sarili kong takot. Maaaring mamatay ang apoy. Ngunit ang alaala nito ay mag-aapoy magpakailanman. May mga regalo na parang sagrado. Pero minsan, ang iniuwi ay hindi biyaya kundi isang mensahe mula sa kabilang mundo. Isang mapayapang simula. Jerk at Kendra, isang batang mag-asawa, magkasamang nagdarasal. Nakangiti, nagmamahalan. Maamo ang mukha ni Kendra, laging may hawak na rosaryo. Sa dingding nakasabit ang larawan ng Diyos at ng Birheng Maria. Si Kendra ay isang napakarelihiyoso na tao, natutunan mula sa kanyang ina, isang matagal ng Katoliko. Gabi-gabi sabay nilang binabasa ang mga banal na kasulatan, nagdarasal para sa kapayapaan. Isang araw, nag-uwi si Kendra ng kakaibang estatwa ng Santo Nino, jet black, na may mga mata na tila tumatagos sa taong nasa harapan niya. Nakakaiba ka ba? Tanong niya. Konti lang chill down the spine. Tumawa si Jerk, kalahating biro, kalahating seryoso. Unang tanda. Cut to evening, the couple praying. The camera pans slowly over the Santo Nino. Ang hangin sa bahay ay umaalulong kahit nakasara ang mga bintana. Isang umaga, ang aklat ng panalangin ni Kendra ay nasunog na itim sa ilalim, kahit na walang naninigarilyo o nagsisindi ng apoy. Malamang ang araw na di. Pagtitiyak ni Jerk. Ngunit pagkatapos ay ang mga fenomena ay paulit-ulit. Ang kampana ng simbahan sa telepono ay tumunog sa 3 am.
Ang bumbilya ay kumikislap habang sila ay nagdarasal. Minsan, bumagsak ang Santo Niño sa lupa ngunit hindi nabasag. Sa halip, ang tabletop na kinatatayuan nito ay nasunog na parang kinain ng asido ang kahoy. Nagsimula kaming makakita ng apoy sa aming mga panaginip. Noong una ay kandila lang. Pagkatapos ay lumaki naging apoy. Ang totoong apoy. Sa gabing iyon, nagising si Jerk sa kalagitnaan ng gabi sa amoy ng paso. Nagmamadali siyang pumunta sa sala, kung saan umaalab ang apoy mula sa mga kortina. Maswerte silang nakatakas sa apoy sa pamamagitan ng pagsira sa bintana ng kwarto. Matapos maapula ang apoy, natuklasan ng mga bumbero ang isang nakakatakot. Nasunog ang lahat sa silid maliban sa itim na estatwa ng Santo Niño, nakatayo pa rin sa gitna, hindi magasgas, hindi man mainit. Bumbero nagdududa. Ang estatwa na ito ay gawa sa kahoy. Hindi nasusunog ang kahoy. Ang pari at ang babala. Dinala nila ang rebulto sa lokal na simbahan. Nakita ito ni Padre Martin, isang matandang pari, at ibinagsak niya ang kalis sa kanyang kamay. Padre Martin nanginginig nakipagkamay. Nakita ko na ang rebultong ito maraming taon na ang nakalipas. Sinubukan naming sunugin ito. Ngunit sa tuwing susunugin namin ito, lumilitaw muli ito sa ibang lugar. Sinabi ni Padre Martin na ito ay isang isinumpa na Santo Niño na ginagamit sa mga disgis na ritual ng pangkukulam noong panahon ng digmaan. Sino man ang mag-uwi nito ay malalagay sa problema. Ngunit kung itatapon niya ito sa maling paraan, mas malaki ang sakuna. Ayaw makipaghiwalay ni Kendra sa rebulto, naniniwala siyang pagsubok ito mula sa Diyos, hindi paganismo. Si Jerk, sa kabilang banda, ay kabaligtaran. Nagsisimula siyang magpanik. Mga pangarap ng pagsunog ng mga bata sa mga simbahan. Naririnig niya ang estatwa na bumubulong gabi-gabi, protektahan mo ako. Manalangin ka sa akin. Hindi kita susunugin. Kapag may babala ang apoy, maaaring piliin ng mga tao na manalangin o tumakbo. Ngunit kung manalangin sila sa maling bagay, lalamunin muna ng apoy ang kanilang mga kaluluwa. Dinala ni Jerk ang estatwa sa baybayin, balak itong itapon. Ngunit sa mga mata ng estatwa, nakikita niya ang refleksyon ng mukha ni Kendra, nakatayo sa likuran niya na may blankong tingin, isang kahon ng pusporo sa kanyang kamay. Hindi lahat ng apoy ay nagmumula sa impyerno. Ngunit minsan tahimik ang langit kapag maling tao ang sinasamba. Kapag ang isang espiritu ay hindi sinamba ng maayos, hindi ito nagpapahinga. Ito ay nananatili at naghihintay para sa susunod na tao na tumingin sa mata nito. Pag-amin ni Padre Martin, akayin ni Padre Martin sina Jerk at Kendra pababa sa basement ng simbahan. Malamig at masikip ang espasyo. Isang maliit na silid, pader na bato, maalikabok na mga estante ng libro. Sa mesa ay isang lumang aklat na nakatali sa balat. Tatay Martin, naninginig ang mga kamay habang binabasa ang libro. Noong 1944, sa panahon ng pananakop,
isang grupo ng mga Katoliko sa rehiyon ng Visayas gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. Kinuha nila ang banal na imahen, ngunit pinalitan nito ng abo ng isang nahatulang bilanggo at nagsagawa ng ritual ng pag-aari upang protektahan ang nayon mula sa mga sundalo. Mga sulo, nakamaskara ng mga figurang nagsasagawa ng seremonya, dumanak ang dugo sa rebulto ng Santo Niño. Ngunit hindi nila inaasahan ang espiritong iyon ay hindi isang anghel. Isa itong sinaunang espiritu na nakulong sa isang anting-anting. At mula noon kahit saan ito sinasamba, nasusunog. Mga utos at sumpa. Tatay Martin, mahigpit. Ako ay bahagi ng isang grupo ng mga pari na nagtangkang sunugin ang rebultong ito. Sumiklab ang apoy. Ngunit sa sumunod na araw, ito ay muling nagpakita sa altar ng isa pang kapilya. Parang may nagbabantay dito mula sa apoy. Kendra, pabulong. Siguro dahil nagdasal ako at tinawag ito sa pangalan ko Katahimikan. Namutla si Padre Martin. Ang pagbabago kay Kendra. Mula sa araw na yon, naging kakaiba si Kendra. Hindi na siya ngumiti. Hindi na siya nagdadasal. Gabi-gabi, nakaupo siya sa harap ng rebulto, tahimik na nakatitig. Madilim ang kanyang mga mata, tuyo at pumutok ang kanyang mga labi. Narinig ni Jerk ang pagbulong niya sa kanyang pagtulog. Huwag kang matakot sa apoy dumaan dito at hinding-hindi na kita iiwan. Unti-unti niyang napagtanto, si Kendra ay hindi na si Kendra. O sa halip may kung anong nasa loob niya. Ang tagapagsalaysay ay humarang, kagyat, katakot-takot. Tumira ako sa tabi ng isang pamilyar na katawan. Ngunit ang espiritu sa loob nito ay ibang tao. May kumapit sa kanya sa pamamagitan ng baluktot na panalangin. A Ouija board kumanta sa kakahuyan. Nagpasya si Jerk na alamin ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Ouija ritual kasama ang dalawang kaibigan, Mark, isang mahilig sa okulto, at Lee, isang dating teologo. Sa madilim na silid, isang maliit na kandila at isang alphabet board ang inilagay. Sa sandaling nagsimula ito, ang hangin ay nagyelo. Ang Ouija board ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahan na binabaybay. Ako ang tagabantay. Biglang nagmula sa labas ng bintana ang paulit-ulit na tunog ng pagkanta. Lalalay. Isang maliit na figura ang nakaupo sa gitna ng bakuran, nanginginig ang mga kamay. Walang mata. Walang bibig. Nasunog lang ang balat at boses na nagmumula sa loob ng ulo ng nakikinig. Mark, bumulong, ito ay ang kumakanta sa apoy. Kasukdulan, sinusunog ba ng apoy ang kaluluwa o sinusunog ang pananampalataya? Nagising si Jerk sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig siya ng mga hubad na paa na nagkakalampag sa sahig. Sumunod siya at nakita si Kendra na nakatayo sa gitna ng sala. May hawak na pusporo at isang lata ng gasolina. Jerk, sumisigaw. Anong ginagawa mo, Kendra? Kendra, lumingon, hindi pamilyar ang boses. Hindi ka na Kendra. Isa ka na lang sisidlan. At ako ang magiging huling apoy.
Siya ay humampas ng isang posporo. Ngunit si Jerk ay nagmamadaling pumasok, inagaw ang estatwa mula sa kanya. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa labas ay bumaha at ang estatwa mismo ay nagliyab. Ngunit hindi pula, berde. Bumagsak si Kendra. Parang nagising. Umiiyak. Ngunit nagsimulang yumanig ang bahay. Bumuhos ang apoy mula sa dingding. Ang bahay ay ganap na nasunog. Isang bahagi na lamang ng brick foundation ang natitira. Isang batang pari ang naghuhukay ng abo, naghahanap ng mga bakas nang mahawakan niya ang isang maliit na itim na masa hindi nasusunog, hindi mainit. Ang pari, binawi ang kanyang kamay, bumubulong. O Enrigod, nakabalik na. Pananampalataya, kung maling lugar, ay maaaring maging isang tanglaw na sumusunog sa kaluluwa. Gusto ko lang mahalin. Yun lang. Pero minsan, ang halaga ng pagmamahal. Isang apoy na hindi ko maapula. Isa, magmahal sa maling tao o sa maling paraan. Ang pangalan ko ay Alona. Noong taong iyon, nahulog ako kay Sean, ang unang batang lalaki na nagpaisip sa akin ng hinaharap. Ngunit ang kanyang ina, si Elres Pinky, ay hayagang napupuot sa akin. Hindi niya ako pinapasok sa bahay niya. Binablock pa niya ako sa Facebook. Sinabi kay Sean, siya ay may mga mata ng isang maninira. Umiyak ako sa harap ng bahay niya, umaasa lang na matanggap ako. Ngunit bilang tugon ay isang kalampag na pinto at isang sarkastikong tawa. Pumunta si Alona sa bahay ng kanyang kakilala, isang kaibigan na nagbebenta ng mga feng shui na bato at nagdasal para sa pag-ibig. Yenny, kaibigan. Ayaw mong makasakit ng kahit sino, di ba? Tapos magsindi lang ng itim na kandila. At hilingin sa universo na lumambot siya sa'yo. Nagsindi ng kandila si Alona, naglagay ng litrato ni Sean at ng kanyang ina sa gitna at nag-recite ng munting panalangin. Naway ang liwanag ng itim na kandila ay hindi nagalit sa akin ang kanyang puso. Kaunting pagmamahal lang minsan ay matawag na babaeng babae. Ang unang apoy. Kinabukasan, na ospital si Elres Pinky dahil sa kahirapan sa paghina. Sinabi ng doktor na ito ay dahil sa isang nervous disorder. Ngunit ang kanyang mga mata ay tumangging pumikit kapag siya ay natutulog. Pagkatapos noon, pinutol ni Sean ang pakikipag-ugnayan. Hindi tumugon sa mga mensahe. Makalipas ang isang linggo, nabalitaan kong namatay ang panganay na anak ni Sean at ang kanyang bagong asawa sa kanyang pagtulog. Never curse that child. Ni hindi ko alam na may anak si Sean. Ang kadiliman sa panaginip. Isang gabi na naginip si Alona. Sa panaginip, nakatayo siya sa isang silid na puno ng abo. Sa kanyang harapan ay isang matangkad na lalaki, umuusok ang buong katawan, may 3 daliri lamang sa bawat kamay. Namumula ang kanyang mga mata sa apoy, at hindi gumagalaw ang kanyang bibig nang magsalita. Na lalaki, hindi mo sila sinunog. Sila mismo ang nahulog sa apoy dahil sa iyong kahilingan.
Alona umatras na taranta. Hindi ko sinubukang pumatay ng sinuman. Iyan na lalaki, lumapit, bumulong sa tenga. Ngunit binuksan mo ang pinto para pumasok ang apoy. Hindi ka humingi ng awa. Hiniling mong baguhin ang kapalaran ng iba. At ang presyo ay hindi mamamatay ang kandila. Pagkatapos ng maraming taon, lumipat ako sa Dubai para manirahan kasama ang aking asawa. Akala ko nakaraan na ang lahat. Ngunit isang gabi, nakita ko si Sean sa airport, payat, may kulay abong buhok, kasama ang isang babae na ang mukha kamukhang kamukha ng bata sa panaginip ko. Hindi niya ako nilingon. Pero alam ko ako ang paso sa buhay nila. Hindi ko sinubukang pumatay ng sinuman. Gusto ko lang mahalin. Ngunit maaaring sinindihan ko ang apoy ng dyablo sa sarili kong kagustuhan. Tumayo si Alona sa harap ng altar. Sa pagkakataong ito ay isang estatwa ng Birheng Maria na may hawak na puting kandila sa isang kamay, posporo sa kabilang kamay. Nag-alinlangan siya, ibinaba ang puting kandila at kinuha ang isang maliit na itim na kandila mula sa kanyang bulsa. Hindi ang demonyo ang nakakatakot. Ang puso ng tao kapag nagsimula itong magdasal na may maling apoy. Magsisindi ka ba ng apoy para magpainit ang iyong kaluluwa? O sunugin ang isang tao?